Good morning. Saturday morning. 4:17 AM. Ride papasok sa opisina. Sama ko kayo. Hey. Itong mga nakaraang araw pala na natatagtagan ako dito sa motor natin kay sungit. Ewan ko, mukhang kailangan ng i-repack front suspension na JVT. Hindi yata kinakaya nung adjustable niya. Siguro kasi 1 year mahigit na rin. Tapos itong rear shock mukhang kailangan na rin i-repack. Rear shock nga pala nito ay RCB DB5. Ayan yung picture, yung kulay gold. Silaw ako dun ah. Ay, walang konsiderasyon sa kanilang ilaw. Anyway, balik tayo. Dun nga sa kanina, ginawa ko muna ang remedyo. Titignan ko kasi matigas ang gulong ko. So ginawa ko bago ko umalis kanina, nagsukat akong gulong. Ang nahangin ay 25 harap, 27 likod. Yun yung sukat kanina. Kasi di ba pag sa gulong naman nakikita mo yung kain niya, yung kuwari sa alinis yung gulong mo, tapos dinaan mo sa tuyo. Siyempre, alikabok niya, doon lang lumalapat. So, nakikita ko parang ang payat ng lapat nung sa likod. So, ibig sabihin matigas yun. Para, ang purpose ko lang naman doon is, titignan ko kung yung gulong ba yung dahilan kung bakit matagtag. Kasi isa po yan sa factor. Medyo umokay siya doon sa usual na sa lugar na nalulubakan ako yung sakit sa atay, yung ganun, sakit sa ulo. Naranasan nyo na ba yun? Yung dumaan kayo sa lubak, tapos ang sakit sa atay, ang sakit sa sa tagiliran. Ganun yung nararamdaman ko na kaya medyo nag-worry na ako na kailangan na i-repack to. So yun, nabawasan ang problema. Meron pa rin ako nararamdaman na hindi maganda. So obserbahan ko din muna, tatry ko muna ding timplahin yung rear shock. Kasi yung tono nito dati pa 4 years ago ay hindi ko ginagalaw. So baka kasi since solo ride ako madalas ngayon, since pinapapasok ko, yung tono kasi nun is for may angkas. So try kong bawasan. Okay naman siya kaya lang medyo baka kasi dahil dun, so tatry ko i-tweak ng konti. Alam ko namang i-adjust yun. So update ko kayo kung ma-resolve ba nun. Kasi syempre kung okay pala yung rear shock, hindi ko kailangan repack. Laki menos nun sa gastos. Yung front shock na lang. Yung front shock definitely kailangan niya. Kasi wala namang adjuster to, kundi yung preload lang. Yung preload hindi naman nakakatulong sa damping yun Doon lang yung initial play lang nung shock mo. Parang ang lambot. Ayun, siguro dahil nalulubak, ganyan. Minsan kasi may mga ganong pangyayari. Nalulubak tayo ng hindi ko naasahan, hindi ko napansin, ganun. So baka na-damage. Hindi ko rin sure Kino-consider ko na lang ngayon is syempre yung budget. Kung quality kasi, AB Moto talaga pupuntahan ko. Walang duda. Ang problema ko, budget. Kasi mahal dun. Pero quality, mahal na quality. Kung hindi ka magsisisi sa pera, ang problema wala akong pera. Sige pera. Meron kasing mga iba pa, feeling ko quality na ba? Yung pop shock attack ba yun? Pop attack? Alam niyo yun, siguro yung iba naririnig na yun, yung iba nagpagawa na doon. Meron dito yata sa Kaintanon. Aray ko! O yan naman liko muna bago signal mapapailing ka na lang talaga pag may ganun Anyway, sisirain ng araw dahil sa mga ganung bagay. Basta mahalaga safe ka. Diba? And good morning ulit para sa mga ngayon lang nanood ngayon sa part na to. Pupunta ngayon ng opisina 4:25 na ng umaga. Bakit traffic? So baka dito lang kasi palengke to Ito sa may Panasonic. Palengke tong kabilang side Baka sana dito lang. Diba? Uy, dalawang truck. Uy. And dati, kung sumusubaybay kayo sa akin dati sa pagpasok ko, doon ako lagi dumadaan sa may Ortigas extension ng Medical City. Etong mga nakaraang buwan is hindi na ako doon. Kasi mas magandang dumaan para sa akin dito sa Julia Vargas. And doon ako dumadaan lagi. Kasi may dedicated motorcycle lane doon, guys. May feeling ako na parang mas maikli yung truck na natin.
Huwag yan. Ano, laki oh. Ano ba siya? Liliko ba siya? Okay. Laki. Ayun, sabi ko yung Julio Vargas versus do sa Medical City. Ewan ko, feeling ko parang ang ikli niya versus doon. Parang mas mabilis ako nakakarating. Yeah, pagbigyan. Yan. Ay, hindi ko maintindihan yung mga ganyang kotse. Ang bagal. Nung tumatakbong 20-30 ata sa highway, hindi ko maintindihan. Tapos nasa gitna pa. Minsan nandito pa sa fast lane. Play nyo nga guys. Hindi ko maintindihan talaga. Hindi mo laki-laki mong bara. Diba? I mean, bakit di ka sa right lane? O kaya kung may chine-check ka, hindi ka tumigil. Weird eh. Ako ng pipe nun, no? Circuit concept. Ang mga circuit concept. Let's go. Maganda talaga sa Aerox yun eh, no? Yung circuit concept. Kita niyo yan? Saan tayo napadpad? Mga jeep talaga eh, nung pag nagbababa eh, kung mag-a-adjust eh. Ayun na, yung circuit concept. Ang ganda niya, hindi ko lang siya gustong gawin dito. Pero ang ganda niya tignan na. Kung kayo, gusto nyo, hindi kayo. Hindi ko siya gustong gawin kasi ano, yung pwede siya pan daily. Pero kuwari, paano pag umulan? Diba, nakita niyo yung mga post sa Facebook. Baka tis, pogi. Yung OBR na yung Tapalodo. Yung putik-putik kayo. Pogi nga, putik-putik ka naman. I mean, bakit mo gagawin yun? Diba? Kung meron namang Tapalodo. Pero maganda siya. Sobrang pogi, lalo na yan. Pero bala ko, yung decals, gusto ko yung decals nila. Palagay tayong decals, medyo nananawa na ako sa ano, sa plane eh. Sa emblem lang eh. Nanawa na ako eh. Yung decals, nagugustuhan ko yun. Tingnan ko lang kung saan ako pwedeng magpagawa. Tsaka ako nung bagay na kulay, combination. Kung ano yung perfect combination. Eh, black na nga yung pairings eh. Paano yung decals nun, di ba? Ayan naman, jeepney. So yun. So sa front shock, decided na ako, repack natin yan. Para tumagal pa yung buhay. Kahit JVT pa yan, repack natin. Yung likod ang pinag-iisipan ko kasi unang-una hindi siya mura. Pangalawa, baka okay naman siya, yung adjustment lang ang hindi. Wow. Oh, nagra-rapid horn pa, rapid horn. Yung doon din pala sa circuit concept, yung bar end ba yung tawag doon? Lever guard yata tawag. Maganda siya eh, kaya lang parang nakakatakot na sumabit kung saan. Parang may sunga yung ano, manibela. So, isa yun sa hindi ko trip. Pero maganda kung sa ibang motor. I mean sa akin ayoko. Ang gusto ko sa circuit concept yung ano, yung visor. Wala akong mahanap na original, puro peke. And dito tayo sa ano, tende. Hindi ko na ano, lubi ko na pala tayo C5 kanina. Hindi ko na ano sa inyo. C5, hypermarket, kanan. Dahil luluso tayo ng Julio Vargas. Tapos yun, dire-diretso na ulit doon sa stoplight hanggang dating Caltex. I mean, sa kabila lang yung daan. Ati-ari-ari, no? Oh, meron pa rin eh. Ang sakit eh. Tagtag pa rin. Ay, papacheck ko na nga lang para sure. Kasi kung kailangan talaga yung likod, edi for safety, di ba? Kasi nagyayaya na nga si Mrs. eh, mag-ride. Sabi ko, wag muna, hindi pa ako kampante, parang may something. For safety lang, di ba? Ayoko muna. Ako, hindi naman ako nagra-ride talaga eh, nang hindi siya kasama.
Itong ano lang to is, syempre, pumapasok ako sa office. Kaya naman, pero kasi kapag dalawa kami, malay mo, may something, wala kang magloko, ganun. Tingnan nyo to. Pagka-go. Bugug, bugug. Bugug. Okay. Pasig, gano'n na. Makaka-aksidente ba yun? Dito po yun sa Julia Vargas. Ang lala eh. Hindi ko magas ba't may uka dun eh, na ang laki-laki. Parang may tinungkab na asfalto eh. Sana ma-actionan, no? Shout out sa ano, Pasig. Siyempre, for safety lang naman ang hinihiling ng lahat. Hindi naman po pang personal na ano yan. Oh, ito na oh. Yung dating Caltex na Shell na ngayon. Ayan. Tapos kakaliwa na lang tayo. Dati doon tayo sa kabila. Parang gumagawang ka, kuya. Are you okay? Oo. Mudulas ka ba? Yeah. Oh. Oh, baka maano si kuya. Ingat, kuya. Ngayon, so malapit na tayo sa parking. So, dito ko na lang tatapusin siguro. Guys, salamat sa pagsama. Hoy, hoy!